Attorney Mermadan. Ang panawagan ko ng United People's Initiative ay merong solusyon sa problema natin at ang solusyon ay hindi yung maghasik ng lagim. Merong mga batas na pinapayagan ang pangkaraniwan na tao na magbalangkas ng panukalang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. At parang konti lang ang nakakaalam nun. Kumbaga, i-educate natin mga tao na pwedeng pangkaraniwan na tao ang mag-propose ng projects para hindi naman maging loss, hindi naman maging trillion scam, kundi galing sa tao mismo ang proposal ng paggawa ng mga project para mabawasan ang corruption. Yun ang isa sa mga adhikain ng United People's Initiative. Sa yung ibang aspeto naman ng UPI ay i-describe ng mga kasama natin. Lalo-lalo na mga talino sa dito. Attorney Lloyd, wala pong panawagin niyo sa ating kababayan. Alam mo, ito ang problema natin ito. Paulit-ulit ko balik-balik. Lalo mo kung aking laban sa Bitapno, sa Port Valley, sinabi ng constitutional ay ang problema talaga ay the heart of the problem is the problem of the heart. Yung ating puso at the heart. So, ang dapat pamuhay natin yung kapilya ng magbagong Pilipino. Ano yung sinasabi ko? Meron tayong mga kasunduan ng ating konstitusyon, ng ating kaya. Meron tayong kasunduan, pero nagkasunduan tayo sa Diyos, no? It is to build a just and humane society. Makatulungan ba at makatawag ba ang ating sundana ngayon? Hindi, no? Kasi hindi natin nakikita kung hindi tayo bumabalik sa dapat natin kasunduan sa Diyos at saka sa tao, bawat isa sa atin. Pero meron kang iba't na responsibilidad dyan. Ang mamuhay under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. No? Sino ba yung truth? Sino ba yung freedom? Sino ba yung justice? No? Sino ba yung love? Sino ba yung peace? No? Si Christ. So, we are bound to live under the regime of Christ and rule of law. So, rock and roll tayo. General, kita ano po yung panawagan sa bayan? Gusto kong manawagan sa taong bayan. Actually, itong UBI itself, no? Pati na rin sa gobyerno, na gusto nating i-emphasize yung sovereignty of the Philippine people. Nakasaad yan sa ating saligang batas. Sabi doon mismo, no? Sovereignty resides in the people and all government authorities emanate from them. Ano yan, very important yan. Kaya gusto namin na ang UPI ang maging conduit para ma-empower ang ating mga taong bayan. No? Kaya lumahok po kayo sa amin para talagang i-remind natin ang government na dinelegate lang natin ang power sa kanila. Yung just power, no? Hindi yung power na inampuso. Ang principle dito is limited power ang dapat na nasa gobyerno. Ipinahiram lang yan ng taong bayan, yung just power na yan, para hindi maabuso. Once na abusuhin yan ng ating mga otoridad, ng ating gobyerno, it is the right and duty of the people to initiate change or even form a new government. Short of that, no? Ang ano natin is reform, change, meaningful change. Dahil kung ang gobyerno ay siya mismo ang naging destructive or oppressor of its own people, ay hindi na pwede. So, magsama-sama tayo. I-remind natin ang ating pamahalaan na hindi pwede yung abuso na nangyayari, yung pagnanakaw na nangyayari, nakitang-kita po natin. At ito po, yung resignation doesn't mean na absuelto na yung mga nag-resign. Si Secretary Bunuan nag-resign, si Speaker, dating Speaker Romualdez nag-resign. Hindi po doon nagtatapos yan. Kailangan po is justice. It must be imposed. Hindi pwedeng kalimutan yan. Hindi papayag ang tao. Makikita naman natin sa investigation, kaya
magmasid po tayo mga Pilipino, regardless of our color, our belief, dahil hindi po pwede ang abuso. No? So pag nakita po namin yan, na ganyan, ay hindi po pwede. Yun po ang mensahe namin sa taong bayan at sa ating pamahalaan. Before I go back to the last question, General. General Simoy, ano po inyong panawagan sa tao sa pamahalaan? Una sa lahat, yung grupo namin, ito, hindi kilala itong grupo, pero sa ngayon, pwede ko na siguro sabihin, Servants Alliance for Local Autonomy and Governance. Ang focus namin is anti-corruption at the same time, assistance, humanitarian assistance and disaster relief. So, ang panawagan namin, nakikisa kami sa UPI, United People's Initiative, para makapag-isa tayo, sama-sama tayo sa panawagan na sinasabi namin na katarungan para sa pagbabago. Ang ibig sabihin ng katarungan, lahat naman ng Pilipino ay dapat na sumunod sa batas. Ang batas ay ginagawa para sa lahat at hindi para sa iilan lang. So kung ikaw ay nagkasala, dapat ay maparusahan ka ayon sa batas. So hindi pwede yung dahil nag-leave ka o nag-resign ka, pwede ka nang mag-absuelto. So panawagan namin sa Kongreso din na kailangan ma-identify natin yung mga may kasalanan sa gobyerno at maparusahan ang dapat maparusahan. Colonel Bertrand, ano po ang inyong mensahe at panawagan ng taong bayan sa pamahalaan? Ang mensahe ko sa sambayan ng Pilipino, tuldukan ang korupsyon sa ating bansa. Hindi tayo matutulog kung hindi natin matapos ang korupsyon sa linggong ito. Yan ang panawagan ko sa Pilipino na nagsasakripisyo para sa ating bayan. Ang United People's Initiative ay nananawagan sa lahat ng Pilipino at sa lahat ng organisasyon na rito sa Pilipinas, sumama kayo kung kayo ay kasapi ng laban korupsyon. Yan ang panawagan ko ng UPI, People's Initiative, Republic Act 6735, na dapat tayong Pilipino na nakita na natin ang ating gobyerno, parang hindi na tumatakbo ng maayos. So nanawagan ako muli, ang lahat ng organisasyon sa ating bansa ay magsama-sama tayo para tuldukan ang korupsyon. Tuldukan ang korupsyon at nanawagan ako sa aking kasapi sa Filipino Guerrilla Forces. Maraming salamat. Isa pa, Colonel, ano ang panawagan niyo sa pagsasama-sama? Pakiulit. Panawagan ko tayo sa linggong ito. Di ba ang linggong ito hanggang linggo? Nitong linggong ito. Panawagan ko, sama-sama tayo, makita-kita tayo sa ang designated na lugar na mapagkasunduan, maaari sa EDSA Monument or Revolution People Power Monument. Okay? So, nanawagan ako, maaaring doon tayo magkita-kita ng lahat ng Pilipino at lahat ng samahan. Doon tayo makita-kita ang lahat ng laban korupsyon. Yun po ang panawagan ko sa ating Pilipino. Kailangan magkaisa tayo. Tulungan na. Kawawa ang ating mga apo sa apo sa apo. Yun lang po. Maraming salamat at nakita ko yung damdamin ni Colonel Bertrand. Ang panawagan natin sa taong bayan, kung gusto nyo ng isang konkreto at mabilis na solusyon, yung sinasabi ng mga kasama natin lahat rito, magsama-sama na tayo. Actually, ang United People's Initiative, tinatanggap natin kahit na anong grupo yan. Wala tayong pinipili. Liberal, Pro Duterte, kahit nga yung makabayan
nananawagan tayo. Kailangan magkaroon tayo ng common denominator. Ang common denominator natin is wakasan natin yung korupsyon. So may update ako sa lahat na ongoing ang talks natin doon sa mga magkakandak ng rally sa Sunday na manggagaling sa EDSA Shrine. Hindi pa po kami close ng usapan at pag-uusapan ng grupo. Pero magandang indication po. Anong magandang indication? Parang willing po sila na sumama sa United People's Initiative. Tayo naman ay ganun rin. So, yung grupo na manggagaling sa EDSA Shrine, maglalakad sila papunta sa People's Power Monument sa Sunday. Para sa kaalaman ng lahat, nandito na po kami sa Gate 4, pagitan ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo at saka People's Power Monument. Diyan po tayo inilagay ngayon, 2 days na. So, ibig sabihin, existing na tayo dyan, ongoing na yung ating gawain dyan at natutuwa tayo. Sa kaalaman ng taong bayan, iisa lang yung sinasabi namin ron. Kung against ang taong bayan sa korupsyon, bumusina kayo, ay mabibingi talaga kayo sa busina. Ibig sabihin, galit talaga yung taong bayan sa korupsyon. So sana maplansya namin ng grupo o mga grupo na magmumula sa EDSA Shrine papunta sa People's Power Monument at baka pag nakita nilang nag-join tayo rito, sumama rin yung iba na nasa Luneta at sumama rin yung iba na nasa Liwasang Bonifacio. Kasi bakit? Magic formula. Pag nagsama-sama tayo at umabot tayo ng milyon, 1 galaw na lang, at nanawagan tayo kay General Browner. Bakit si General Browner? Sabi ng iba. Siya lang yung ginagamit na panakot ng mga politiko Siya ang ginagamit na panakot ng mga nakaupo. Ng mga nanakaw. Silang inuutusan. So, pagka kumampi sila sa atin by virtue ng ating konstitusyon at nakita nila yung dami ng taong bayan, baka sabihin ni General Browner, mahal na Pangulo, palagay ko, panahon na para pakinggan natin ang hinaing ng taong bayan at doon tayo patungo. Yes. Maraming salamat po. Okay. General Romy Cookies, saan po pupunta sa Sunday, anong oras, at ano po ang gagawin natin doon pag tayo nakita-kita? Okay, lilinawin ko lang. Dahil ang United People's Initiative na rally, hindi ito katulad ng mga iba na talagang malalaki ang pondo na malaking suporta sa mga pati binibigyan nila ng pera. Pero ito sa atin, ngayon, ang temporary na ating venue ay dyan sa Gate 6 ng Camp Aguinaldo. Okay, dyan sa malapit sa Murphy. Ngayon, maraming tumatawag sa amin, mga grupo, iba-ibang grupo, malalaking mga denominasyon, malalaking mga parties, malalaking mga sektor. Kaya maaaring magpalit tayo ng mas malaking venue kung kinakailangan. So ang ating mga kababayan na dadalo at sasama sa ating peaceful protest rally and vigil ay maging makiramdam at paniniwala at makinig at magbasa ng mga panawagan lalo na sa Facebook o sa anumang media outlets natin. So yun ang sinasabi ko. Sa ngayon, bilang isang organisasyon na hindi siya established, structured political party or any religious organization, marami ang sumasami sa amin ngayon. Marami. Kaya maaaring mapupuno yan. Hindi namin masasabi ngayon, pero marami. Pati mga military, police, other uniformed personnel, maraming sasama sa atin. Kaya makinig lang at maaaring magpalit tayo ng lugar o venue kung saan yung final na venue natin kung saan gaganapin ang ating protest rally. Anong oras po ang inaasahan natin dapat pumunta mga tao? Yung ating assembly, mag-upisa tayo na mag-conglomerate doon, magsama-sama ng alas 7 ng umaga doon sa Gate 6. Pero sabi ko mapalitan man yung venue, assembly pa rin ay alas 7 pa rin. Okay, kung sinabi natin sa Quezon Memorial o sa Monumento o sa EDSA Shrine o wherever, dapat nakanta yung ating mga mamamayan na gusto dumalo. Okay. General, ano ang gagawin natin doon? Mag-rally, mag-vigil? Ano po ba ang gagawin natin? Of course, mag-rally tayo sa araw, hanggang sa gabi, hanggang sa kung bago tayo matulog, mag-vigil tayo doon, yung mga prayer vigils. Tuloy-tuloy yan, mula 21 hanggang 23. 3 araw, 3 gabi tayo doon.
Nananawagan po ba ang UPI ng pagbaba ni Bongbong Marcos? Sa ngayon, hindi pa natin tinatalakayan ano kaya gusto natin doon sa actual na protest rally natin. So, sa mga nandyan yung mga taong marami, doon natin malalaman anong tunay na damdamin ng pulso ng mga mamamayan. Hindi pa natin sinasabing bumaba ka o ganyan. Doon pa natin malalaman, hindi namin muna sinasabi yan. Basta sa ngayon, ang gusto namin ay labanan, itigil at panagutin yung mga sangkot sa matinding korupsyon pagnanakaw sa ating bayan. Nananawagan po ba ang UPI na bawiin na ni General Browner yung suporta nila kay President Bongbong Ramos? Yan ang ultimately, maaaring ganoon ang mangyayari. Dahil of course, si General Browner naman ay nakikinig sa sentimiento, sa damdamin ng mga taong bayan. Hindi lang dito sa Metro Manila, buong Pilipinas. In fact, hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. Talagang galit ating mga kababayan. Ginagawa natin mga leaders natin na inelect natin, binoto natin, hinalal natin para servisyon tayo. Pero sa halip, ang ginawa sa atin, nilustay, ninakaw, narambong ating mga pera, mga buwis natin, mga utang na tayo ay magbabayad. Kaya dapat panagutin yung mga yan. Pinos ko lang dyan, rephrase natin. Ang suggestion ko, sagot natin, hinihingi ba natin na mag-withdraw ng support si General Browner? Hindi hinihingi natin kay General Browner, supportahan niya ang panawagan ng taong bayan na itigil ang korupsyon. At panagutin. Okay, yun ang una ko sinabi kanina eh. Oo. Na sa sulat natin. Opo, yun na sabihin natin. Okay. Tsaka yung... Pero, huwag natin siguro iyan yan sa... Kasi baka mamaya yan. Support sa taong bayan ng sir. Panawagan. Kasi panawagan natin, tigil ang korupsyon. Supportahan nila. Sa corruption. Hindi yung sinasabi ko. Sa mga interview ko doon sa mga radio, sa SMNI, doon sa DCRS, doon sinasabi ko, yung armed forces, makisama sa tao na magsalita siya ng mas strong, mas matapang na pananalita para maniwala sila na dapat itigil na panagutin na yung mga sangkot sa ganun. Hindi. Tapos gawin yung kanyang mandato. Yung itanggi natin on air yung pinag-withdraw natin. Yun. Tama yun. So ulitin natin. Okay, sige. So, General, hinihingi pa natin kay General Browner sa AFP-PNP na alisin na nila ang suporta nila kay Presidente Marcos. Hindi. Wala sa usapan yan. Wala sa plano ngayon. Okay? Yung ating sulat na ginawa na pinirmahan ng ating mga generals na inire-represent yung mga taong bayan, ang nakalagay doon ay iniiklayat si General Browner na magpahiwatig, magsalita o bumigkas ng mas stronger statement para tigilan, panagutin at makisama sa mga taong bayan para matapos na yung problema sa korupsyon na yan. Yun lang. At yung kanyang gampanin sa bilang protector ng tao. Tama yan. Of course, alam naman natin ang responsibilidad ng ating armed forces at sila ay protector ng ating mga mamamayan. Ngayon, kitang-kita ano ba yung gusto, ano ba yung damdamin ng mga mamamayan. So, dapat tampanan nyo yun. Ulitin ko lang, General, bakit tayo ngayon nananawagan bakit kay Browner tayo nananawagan? Kasi ang chief of staff kasi, of course, naniniwala tayo na pagka chief of staff na yan, yung chief of staff kasi, hindi tulad ng mga political party yan na mayroong kinikilingan, na mayroong interes ang armed forces, ang trabaho niya ay protektahan ang mamamayan, lahat ng mamamayan. Yun ang role ng armed forces, hindi yung para suportahan si ganito, si ganyan, political party, religious group, ganon. So, yun ang hinihiling natin sa ating chief of staff. Protektahan ang mga taong bayan. Dahil po ba nararamdaman nyo na wala nang matakbuhan ng taong bayan? Tama yun. Kaya nga, tayo, i-represent lang natin, mga leaders ng UPI, in-articulate natin ang damdamin ng ating mga mamamayan. Lalo na yung mga membro na maraming grupo, maraming individual na membro ng ating UPI. Thank you. Salamat po. I-edit ko lang dyan para malinis. May isang nalimutan. May nakalimutan si Colonel Metran. Ano yun? Ano na si Bongbong? Yung hinamon mo siya. Sa pawa ng hamon ni Basete, Panawagan kasi, kaya doon ako nag-focus sa panawagan eh. Kasi ako... Sir, yung may isog baka umatras sa liwasan. Yung may isog baka umatras sa liwasan. Follow up mo.
Anong kahiyaga sila doon? Kaya, tama yung sinabi mo. Ano, Ang nakita ko,